It's me again, Miss Ella, your loan consultant. Sa ngayon is papatuloy po tayo sa ating part 2 na qualifications ng OFW and Seafarer Loan on Board or nasa ibang bansa. So, tapos na po natin natackle yung una, which is the salary requirements na contract base. So, kung sino pa po ang hindi nakapanood nun, hanapin lang po sa video ko. May nakalagay doon na part 1. So, yun ang part 1 na qualification. So, dito na tayo sa part 2, which is yung monthly padala ninyo sa inyong mga kaanak, monthly padala ninyo sa inyong mga sa inyong family dito sa Pinas o yung tinatawag natin na monthly remittance. So napakahalaga po ng monthly remittance kasi po pag wala kayo nito, useless lang po na qualified yung salary ninyo tapos wala kayong remittance, hindi pa rin po kayo qualified mag-apply ng loan. So ngayon, unahin po natin yung remittance na kailangan or qualified. So dapat kailangan po ng 3 months latest remittance. So, yan po ang kailangan mag-apply. So, halimbawa, June ngayon at gusto mong mag-apply, so, kailangan po ng monthly remittance na March, April, and May. So, kung wala naman kayong remittance sa March, so, kailangan ng April, May, and June. Okay? So, yun yung kailangan na remittance niyo sa Pinas na at least 10K a month. So, 10,000 a month. So, sa 3 buwan na yan is kailangan po ng 30K or more than. So, mas malaki po yung remittance ninyo, mas malaki po ang approval. So, napakahalaga po ng monthly remittance kasi po, pag hindi kayo wala kayong remittance, hindi po kayo makapag-apply and dapat po pinapadala ninyo siya sa immediate family. So, sino ba yung si immediate family? So, yun po yung parents ninyo, husband ninyo, anak ninyo, and kapatid ninyo. So, paano po? Pag yung una kong padala is nasa kay mama. Yung pangalawang padala is doon sa pinsan ko. At ang pangatlo naman is doon sa mama ko ulit. So, ang maging co-borrower is yung mama mo and kunin mo lang yung receipt na nakapagpadala ka doon sa pinsan mo at yun yung ipasa mo. Okay, so, yung pinapadalhan mo, siya yung maging co-borrower kasi siya yung magbabayad ng pinapadala mo galing sa ibang bansa. Okay? So, paano yan pag girlfriend? Girlfriend. So, medyo mahirap-hirap yan pag girlfriend yung pinapadalhan ninyo. So, kailangan po ng 6 months latest remittance. 10K every month. 6 months po kapag sa girlfriend. Okay? Or sa live-in partner. Pwede naman kung live-in partner na may anak kayo, pwede yun kasi yung proof ng relationship ninyo is yung anak. Okay, so madali lang yun. 3 months latest remittance lang din yun. Pero pag live-in partner, walang anak or girlfriend, boyfriend, kailangan po ng 6 months latest remittance na at least 10K a month. Okay, so yun po. Sana na-gets ninyo and kung may mga katanungan po kayo, just message me sa personal account ko or sa Facebook ko, Ella Grace Aniscal, na may 5.4K followers. And please po, pasubscribe naman po sa YouTube channel ko para ma-update kayo sa mga videos na i-upload ko tungkol po sa OFW and Seafarer Loan at may mga iba-ibang pang tutorials. So, yun lamang po.